Alright mga Lodi Bros, torque and agility ba? The KTM Duke 390 2023. Alright. Ang ganda ng appearance niya, no? Ito yung 2023 model. May palabas ngayon na 2024 model. Iba na naman yung itsura nun. Kumbaga medyo may mga malalaking changes na nangyari. Pero this bike, kahit nasabi mong 2023 model, tignan mo naman yung itsura, oh. Diba? Ang tatalas. Tapos ang ganda ng kulay niya, no? Matte na dark. Pagkatapos biglang meron ditong kulay orange na nakaluwa na mga tubo. So napakaganda ng design. Talagang eye-catching siya. Hubad na hubad ang engine with wheel. And then yung kanyang tail section, no, napakalinis. So by the way, pinalitan na rin naman yan ng owner ng aftermarket na tail tidy para mas malupit, di ba? And then meron siyang aftermarket exhaust na maririnig natin maya maya. And then aftermarket na sliders, bar and side mirrors, at aftermarket na radiator guard, KTM syempre. So this bike has 373cc engine, pero expressway legal na to dahil sa paper nakalagay is 400cc na. Liquid cooled, fuel injected, 4-stroke, 4 valves, double overhead cam na mated sa 6-speed manual transmission with slip and clutch assist. At ang kagandahan sa motor na to is meron na rin siyang quick shifter. Also responsive ang engine dahil ride by wire na siya. This bike has 44 horsepower at 9,000 RPM. So kahit pa paano masasabi mo hindi ka na mabibitin sa bilis, di ba? And 37 Newton meters of torque at 7,000 RPM. So doon pa lang sa numbers na yon, masasabi mong torque is life. Pagka nasanay ka na sa mga 250cc, 300cc, kanya 400cc na motor eh. Pero pag sinabi mong Duke, alam mo na agad. So 400cc ito, hindi mo pwede compare yung mga top speed nito sa mga ibang 4-cylinder engine like na mga CB400, mga ganyan. Kasi nga, more cylinders means more horsepowers. More horsepowers means more speed. Pero ito, based sa paper is nagta-top speed ito ng mga around 175 kph average. So not bad para sa isang 400cc engine na merong gantong kagaan na kaha. Hindi ka na mabibitin sa bilis nun. For sure more than enough para sa pangangailangan mo sa araw-araw. Alright. So sa harap, meron itong WP inverted fork, same sa Duke 200 na na-review na rin natin and Duke 790. And then sa harap we have single disc brake with ABS and Vibre 2-piston calipers. And then ang kanyang stock tire is 110/70/70 na tubeless Metzeler Sportec. Tested ko na yan, dati sa CB400 ko, makapit yan. And for the rear we have adjustable na monoshock na napakalaki, oh. Tignan mo naman. Grabe. Tapos kulay puti, talagang lutang yung itsura niya, di ba? And then we have single disc brake sa likod. Of course, dual channel ABS yan, kaya pati rito merong ABS sensor. And then the tire size is 150/60/17, tubeless din, syempre. Then kung mapapansin natin, ang ganda nung kanyang footrest para sa kanyang passenger. May rubber din, pati dito sa driver. Ang purpose nito, kasi syempre single cylinder siya, so i-expect natin na medyo may vibration din talaga yung motor kumpara sa ibang mga multiple cylinders. So para mas makadagdag sa comfort ng sasakay at mabawasan yung feel ng vibration sa paa, so meron siyang rubber dito. Good job, di ba? For the rear brake, meron tayong Vibre single piston caliper. Alright. So dito tayo sa instrument panel mga Lodi Bros. So full color TFT display na siya. Napakaganda, no? Parang mga pang video games. So meron tayo ritong display like tachometer, speedometer, odometer, 616 kilometers pa lang, sobrang bago pa. And then meron tayong trip meter dito, then trip time, date, battery indicator, and then fuel gauge, and then yung ating engine temperature or yung coolant temperature natin. And then dito nakalagay kung anong mode ka na. So pwede mong palitan yan by pressing this one, set. So madami yung mga infos dito like, so yan, mga trip meters mo, mga warnings, and then press down. So motorcycle, road, or supermoto. Pero since this is still under the braking period, hindi pa siya pwedeng iset sa supermoto kahit gustuin mo. So babalik ka lang sa road. And then other settings, nandito na. And of course preferences, Bluetooth. So pwede mo i-connect ito sa iyong phone. Meron siyang display theme kung gusto mong palitan.
Yung shift light pwede mong i-adjust kung anong RPM na. And then clock and date. Yung DRL settings mo. Units kung kilometers or miles ang gagamitin mo. And then language, service, and other functions. So yun lang naman. So kung papalitan mo to from road to supermoto, magdi-disengage yung kanyang ABS para pwede kang magpa-slide sa rear wheel mo, di ba? And then ang motor na to, ang kagandahan dito sa display niya is kapag dumilim, kusa rin nagpapalit yung kulay or yung backlight niya, nagiging dark na naman siya. So bumabagay siya base sa environment mo. Astig, di ba? And also meron tayo ritong clock, and then nandito yung indicator ng kanyang Bluetooth. So kung babalik tayo, press back. So yan na, yan yung mga infos na makikita mo dyan. So habang nagra-ride ka, meron lang mga infos na pwede mong ma-check from time to time. And then for the indicator lights, mga Lodi Bros, turn signal lights. So bi-directional, left or right, yan ang iilaw. And then check engine, ABS, neutral, traction control, kasi meron ditong traction control. And then also dito is yung kanyang oil pressure warning indicator dito, and then shift light indicator. And then meron tayo ritong warning sign sa baba na kapag ito yung umilaw, talagang kailangan mo na siyang ipa-check sa mga eksperto, especially dun mismo sa kasa. And then kung makikita mo yung kanyang handlebars, mga Lodi Bros, so pwede mo i-adjust kung gaano kalapit or kalayo sa'yo, kasi pwede mong pihitin pa ganun eh, mag-a-adjust yung angle. So kung medyo mas maiksi yung braso mo, pwede mo i-adjust pa atras sa'yo. So ganun lang yun. And then meron tayong stock na clutch lever na adjustable, magaan kasi nga clutch assist. And then meron tayo dito sa kabila naman na brake lever sa front na adjustable din. And then flasher dito, high beam, tutulak mo ng ganon. And then ito yung mga pangtagal ng ating menu, back and then set, then ito rin yung okay. And then turn signal light switch, press to cancel, horn. So yun yung stock, medyo maliit pa yung tunog nya. And then ito yung ating engine kill switch. And then ito yung ating electric starter switch. Yung feel ko sa mga switches nya, mga buttons nya, quality naman. Same din ng quality ng mga 790 na nagamit ko ng mga nakaraan. And then yung sa 200, parehas na parehas lang rin naman. Yung grip niya for me, sakto lang naman yung quality. Okay din naman, makapit din naman. For the seat, mga Lodi Bros, mapapansin natin na medyo may pagka-sporty kasi yung tema ng KTM Duke. So hindi mo pwedeng i-expect yung sobrang comfort na katulad ng ibang mga motor. Ito, malambot naman siya. Pero hindi kasing lambot ng mga ibang motor na, alam mo yun, yung medyo makapal yung foam. Ito, racing inspired siya eh. And then meron ka ritong step seat na kung saan yung pillion mo is mas mataas sa'yo. Tapos meron ka ritong parang kumbaga ito yung kakalso sa'yo eh, para kung medyo nabigla kang umarangkada, eh hindi ka mahuhulog. So meron ka parang stopper dito sa likod, di ba? Alright, KTM Duke 390 2023 sound check. SE Project aftermarket exhaust. Sarap sa tenga. Hindi siya katulad ng mga ibang single cylinder na nakaka-bad trip pakinggan eh, parang lata. Ito buo eh. Tapos responsive din talaga siya oh. Alright mga Lodi Bros, by the way wala itong hazard light. So ito lang muna yung pinailaw ko. So ito yung kanyang turn signal lights, LED na rin lahat. Pati yung kanyang headlight, LED na sobrang talas, para kang susuwagin eh. So ito yung low beam nya, yung nasa taas na banda. Tapos ito yung kanyang DRL na parang pangil. Same lang rin naman sa Duke 200. At kung gusto mo mag high beam, ito yon. So yan ang kanyang high beam, yung bandang nasa baba. At sa likod mga Lodi Bros, ito ang itsura ng kanyang tail light. Napakaganda talaga no. Para siyang hagdan-hagdan ng ilaw eh. LED pareho, pati yung kanyang turn signal lights LED rin. And speaking of tank, we have 13.4 liter fuel tank capacity na mayroong 28 kilometers per liter average fuel consumption based sa aking research. So kung isang full tank, magre-range ito ng around mga 370 kilometers. This bike weighs around 171 kilograms. Actually, isa to sa mga magagaan na 400cc bike sa market ngayon. Alright, let's ride! Okay. So pag naka-side stand ka mga Lodi Bros, lalabas itong warning na naka-side stand ka for added safety function.
Alright. Smooth ng shifting in fairness. Ang gaan niya talaga. Tsaka yung shifting niya, ang smooth talaga. Alright, Duke 390 2023. Ride impression naman. NANI? Behave tayo, behave. Shout out mga sir. Smooth lang ng shifting niya, grabe. Oh, walang masyadong kalansing. Hindi katulad ng ibang mga motor, hindi ko na lang babanggitin. Yung kapag tinapakan mo yung cambio, parang kang nagkakasa ng baril. Ito smooth lang. And then magaan yung manibela. Bukod sa malawak yung kanyang handlebar, mahaba. Kasi pagka mahaba yung handlebar, mas madali mong ma-maneuver eh. Pagka sanay ka sa mga inline 3, inline 4 na mga motor, medyo mapapansin mo magiging jerky yung motor para sa'yo. Kapag medyo bumabagal-bagal ka na, gumaganong-ganong ka na eh. Parang familiar yun Sobrang agile. Woohoo! Fourth gear, kala mo segunda. Yan, alalay lang tayo sa piga dahil bagong bago to eh, nasa break-in period pa. Wow. Wala man lang signal, biglang liliko. Shoutout sa'yo, Lods. So napansin natin mga Lodi Bros, ay, ako lang pala. So napansin ko, Lodi Bros, yung seat niya medyo matigas, diba? Kung ikukumpara mo sa ibang motor. So ang tendency, baka pag long ride, kailanganin mo nang magpahinga, let's say after 2 hours, para medyo dumaloy naman yung mga dugo natin dyan, diba? Yan, sumisignal dapat. Thank you. Oh, gaan. 6 gear oh. Oh, mahatak pa rin eh. Responsive ang brake oh. Talagang gumaganon. Vibre eh. So normal na may mafe-feel kang vibrations talaga sa tangke. Meron sa paa, pero nakatulong yung rubber na sinasabi ko kanina doon sa footrest. And then meron konti sa handlebar. Mapapansin nyo yung bar and side mirror, medyo nagbe-blurred siya. Especially kapag umaabot ka na ng mga 6,000 RPM. Yung display napakaganda, kahit nasabihin mong dumilim or lumiwanag, maging matarik man yung sikat ng araw, tanghaling tapat, maliwanag siya. And napakadaling makita yung infos, yung mga basic infos na kailangan mo lang makita, like the speedometer, tachometer, ganda. Fuel gauge, medyo naliliitan ako, siguro hindi lang ako masyadong sanay, pero medyo nakukyutan lang ako. Kanina hinahanap ko kung saan yung banda eh. So ito lang pala. So hindi natin gagawin dito yung mga top speed test, dahil nga bago ito, syempre nakakaya naman, di ba? All right, brake test at 60 in 3, 2, 1. Wow, nice. ABS. Thank you ABS. Talagang very important siya, especially sa mga ganitong mga panahon, maulan, kulimlim, at maya basa ang kalsada. Pagka hindi ka makatiis sa katin ng pagra-ride, talagang magra-ride ka kahit umuulan eh, di ba? Fourth gear. Pwede. Di ba? Simpleng piga lang, di ba?
relax yung engine, pero kaya mo overtake eh. Hindi ka tulad ng ibang motor, kailangan mong pasigawin eh. 3, 2, 1, go! Pwede na. Actually maganda pang araw-araw tong motor na to. Kung gusto mo lang ng malakas na motor pero pang araw-araw, di man siya sobrang hirap gamitin. In fact, pwede nga ito sa city araw-araw eh. Tingnan natin ha. Turning radius check. Kumari 2 lanes lang ang kalsada. May konting sobra. Sobra lang ng konti sa 1 lane. Pero ox na rin. Suspension, testingan natin to. Okay, ano bang masasabi natin? Masasabi ko yung suspension niya hindi sobrang lambot. Medyo malapit na siya dun sa stiff side, which is, ang kagandahan dun is maganda siya kapag medyo mabilis-bilis yung andar mo. Mas stable siya, lalo na sa mga kurba-kurbada. Though yung feeling ko sa kanyang posisyon sa pagdadrive, hindi siya yung sobrang upright na upright. Especially kung ang height mo mga 5'5", parang may feeling ka na may pagka konting aggressive, slightly leaning forward lang. Pero bumabagay din sa karakter ng motor na to yung riding position na yun, kasi nga ready to race daw to eh, di ba? Alright mga Lodi bro, so this is how I look ang isang 5.9 and a half pag nakasakay sa isang Duke 390 2023. So nakikita nyo naman, lapat na lapat, dalawang paa. Tapos hindi ako masyadong buka, kaya yun ang kagandahan dito. Kung mga 5'8" okay ka pa, 5'7" siguro medyo titiyad ka na. Then magaan yung motor, napakadaling imaneobra. So mapapansin niyo, pwede pa akong umatras dito sa likod, may konti pang space. Kung medyo maiksi yung braso, urong ka dito. Or itong manibela, pwede mong pihitin pa ganito, papunta sa'yo. Pero kung gusto mo medyo mag racing, aggressive yung riding style mo, so meron ka pa enough space na meron ditong parang kakalso sa'yo. So yan. So mapapansin din ninyo mga Lodi bros, medyo mataas yung footrest na magiging medyo aggressive yung position ng ating knee sa tank. So parang uma-align siya doon sa guhit dito, yung part na matalas. And then sa pillion, ito yung ating angkasan. So ganun din yung mangyayari. Medyo mataas din yung upuan and then yung footrest ng ating pillion. So parehas kayong parang naka-attack position na parang gusto nyo laging makipaghabulan. So the question is, para kanino ba ang Duke 390 2023? Or siguro sabihin na rin natin pati yung 2024. Though may mga changes naman sa features and sa looks, for sure marami ring improvement na gagawin, but still it will be the same when it comes to aggressiveness and yung style. Kung ikaw yung tipo ng rider na gusto mong mag-upgrade from mga lower CCs and gusto mo na maka-experience ng yung first ever na matatawag na big bike, kasi dito sa Pilipinas pag sabi nating big bike dapat 400cc and above. So kung gusto mong maka-experience sa murang halaga ng isang 400cc engine, kung ikukumpara mo sa mga 2-cylinder, 3-cylinder, 4-cylinder engines, doon may mga iba naman na motor na 400cc and above na medyo halos kapresyo nito, like ng mga CF Motos, may mga Bristol. Magaganda rin naman yung mga motor na yan. And fan ka ng ganitong brand, KTM. It's an Austrian brand. Tapos gusto mo yung motor na hindi masyadong, sabihin na lang nating sobrang takaw, pero hindi rin siya yung pinakamatipid sa kanyang segment. Tapos medyo uhaw na uhaw ka sa torque, yung ang higilig-hilig mong makipag-overtakean, alam mo yun. Tapos naghahanap ka ng motor na pwedeng pangpasok sa opisina araw-araw or pang hatid,
sa chicks mo. Pang forma, yan, the best. Talagang napakaganda ng forma ng motor na to. So para sa iyo tong motor na to, mapapansin mo lang kapag medyo nasanay ka na rin ulit sa gantong motor, especially single cylinder lang kasi siya, baka sa huli medyo maghanap ka na naman ng yung mas may dulo. Kasi nga dahil single cylinder siya, hindi ito yung pinakamabilis na 400cc na motor na madadrive mo. Pero syempre yung 175 kph na average top speed nito, hindi mo naman sasabing bitin ka, lalo na kung nanggaling ka lang naman sa mga underbones, di ba? And then yung agility ng motor na to, na alam mo yun, yung kahit masikip yung traffic, hindi ka mahilang isingit-singit kasi hindi ka mahirapan i-maneuver dahil magaan yung motor, tapos manipis lang naman. Yung iba kasing mga 400cc, grabing lapad kala mo 600cc na. Yun lang mapapansin mo rin pala sa KTM, which is known sila sa ganitong issue, is yung engine heat. Dahil nga sobrang hubad na hubad yung engine nito, so dapat lagi kang naka proper gear para hindi mo masyadong ma-feel yung engine heat na yan. Also yun lang rin yung vibration, di maiwasan. Pero yun lang namang mga slight concerns ko na hindi naman hindi masyadong mapapansin dahil hindi mo naman lahat masasabing perfecto yung motor, di ba? Pero sa presyo niya, okay na rin. Nag-sale pala to before, nag-promo sila, and then naubos na yung 2023 model. Ngayon maglalabas sila ng 2024 model na Duke new design, nasa 325,000 pesos yata ang cash. Pero kung gusto nyo maka-experience ng torque and agility ng isang 390 sa murang halaga, sariwang sariwa pa 633 kilometers, almost new. So kontakin nyo lang ako, at binebenta ito ni Boss Al para ma-refer ko kayo sa kanya sa murang halaga, lalo na kapag mga taga Palawan. So shout out mga taga Puerto Princesa City, mga taga Palawan, kung gusto niyo ng Duke 390 na sariwa, almost new, sa murang halaga, nako, sigurado pagka nalaman nyo presyo nito, comment na lang kayo sa comment section sa baba, ilalapit ko kayo kay Sir Al. So shout out sa owner nito, si Sir Al. Isa sa mga magigiting nating tagapagtanggol ng ating karagatan sa West Philippine Sea. So maraming salamat sa serbisyo nyo mga lods. And shout out sa Arevalo family sa nakapulot ng phone ko. Kung tutusin pwede nyo na iuwi yan pero sobrang honest ninyo. Sana i-bless pa kayo ng i-bless ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw. Amen. Shoutout po kay Jeric Padrones. Napakagaling mo po mag-basketball. Idol ka po namin. Shoutout po sa pamilya namin, pati po kay Jeric Padrones. Oh, mukhang idol na idol nyo yun Oh, magaling ba talaga yun? Magaling talaga yun? Magaling din po, sakto lang. Okay, sige. Thank you. So if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. And this has been your bro nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.